Kasi dun sa Haggai, chapter 1, verses 6 to 11, may problema yung mga tao. Sabing ganon, you have planted much grain, but have harvested very little. You have food to eat, but not enough to make you full. You have wine to drink, but not enough to get drunk on. You have clothing, but not enough to keep you warm. And workers cannot earn enough to live on. Ang tanong ng propeta, can't you see why this has happened? Now go on to the hills, get lumber, and rebuild the temple. Then I will be pleased and will be worshipped as I should be. You hope for large harvest, but they turned out to be small. When you brought the harvest home, I blew it away. Why did I do that? Because my temple lies in ruin, while every one of you is busy working on your own house. That is why there is no rain and nothing can grow. Ang problem dito sa mga tao, di ba sabi natin, God is our provider. Pero ang tanong, bakit yung ibang Kristiyano, nahirapan tayong panampalatayaan to? Ang challenge kasi sa atin as we lay our treasure in the heavens, tignan natin yung mga pangangailangan ng simbahan. Tingnan din natin yung pangangailangan ng templo ng Panginoon. And God will bless us kapag ginawa natin ito. Naalala ko nung maliliit pa yung anak namin, nung tinawag ako ng Lord magpastor, yung time na yon I am so malaking income Madami akong pera noon Tapos nung tinawag ako ng Lord magpastor, yung isa sa mga kaibigan ko, sabi sa akin, Ray, nababaliw ka siguro. Kasi, ba't mo iwanan yung trabaho mo? Kumikita ka ng malaki. Tapos yung anak mo, yung bunso namin noon ay nasa preschool pa. Hindi pa ata nag-aaral 4 years old. Tapos yung panganay ko noon ay sa grade 1 o grade 2. So, ganon. Sabi sa akin nung kaibigan ko, yung best friend ko, yung partner ko sa trabaho, sira ulo ka, bakit aalis ka dito, kumikita ka? Kung kailangan ng church nung pastor, bayaran mo na lang, ikaw na magbayad sa pastor, kaya mo na yan. Kaya lang sabi ko sa kanya, sorry bro, ang kailangan ng Lord, hindi yung pera ko, ang kailangan ng Lord ako Kaya sabi ko, magpo-full time ako and I will resign from all my work. 3 yung trabaho ko nun, may consultancy, tapos may business, tapos mapasok din ako sa kumpanya nun. Lahat yung binitawan ko And sabi ko, it's time for me to lay my treasure in heavens, not on this earth. Yung time na yun, naalala ko, kahit ang dami palang pera, nananaginip ako lagi sa gabi. Sa gabi minsan, natatakot ako sa napapanaginipan ko. Minsan nananaginip ako, nagbibisikleta ako sa EDSA. Ang laki ng gulong. Nasa tuktok ako. Pag tumigil ako, babaksak ako, babanggain ako ng mga bus. Ganun yung mga panaginip ko. Kaya sabi ko, Lord, yung high school, college pa lang ako, kilala ko na ikaw This is not the kind of life na gusto kong i-pursue. Yung baka pagka may mga material gains ka nga, may mga pera ka, pero wala ka namang kapayapaan sa pamilya mo. Kaya yung time na yun, sabi ko, hindi, bro, full time ako sa Lord. Pero iniwanan niya ako ng alalahanin sa aking puso. Sabi niya, paglaki ng anak mo, pag college na yan at hindi mo na pag-aral, sisisihin ka niyan. Kaya all the while, habang nagpapastor ako, nagpe-pray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, yung mga anak ko, sinagot ko yung tawag mo, and you will provide for all our needs. Kaya I really thank God ngayon habang sa panahon natin ngayon, yung panganay ko tapos na sa pag-aaral. Tapos yung bunso ko, kag-graduate na ngayong Thursday. Gumraduate din, no? Hindi, tama lang naman yung time niya Gag-graduate siya. Ang graduation nila sa Mapua, November 17. Kaya, habang binabalikan ko yun, sabi ko, Lord, hindi ka naging
kulang sa amin eh. Katunayan, may educational plan sila. Yung educational plan na kinuha namin nung pang panahon na may pera kami, ang prayer ko, Lord, sana bago magsara tong educational plan, kasi nagsasara nun yung educational plan, makatapos naman yung anak ko. Kasi yung panganay namin, mahal din ang tuition nun. And sa Mapua, mahal din. At yung allowance ng pastor, hindi sufficiente. Di ba, Pastor Norman, para provide mo yan eh. Kaya sabi ko, Lord, prayer ko, tulungan mo po ako na makagraduate yung mga anak ko. Alam niyo ba nung araw na sinabi sa amin nung anak namin, ang bunso, na pag-graduate na ako ngayon, hindi na ako mag-i-enroll. Nung araw na yon dumating sa amin yung sulat galing sa educational plan na hindi muna sila automatic na scholarship, abunuhan muna namin at re-reimburse na lang nila kami. Kasi sabi ko, Lord, hindi aksidente ito na ngayong araw na to pinakita mo sa amin paano ka nagpo-provide eh. You have been so good. Nagpastor ako, sabi ko dun sa asawa ko, kasi bago ako nagpastor, sabi ko sa asawa ko, malaking kita ko nun, mag-resign ka na, mag-alaga ka sa mga bata, mga anak natin. Mas kailangan ka niya eh. Tapos, sabi ko, huwag kang mag-alala. Yung kinikita mo dyan sa trabaho mo, pag resign mo, ako na magbabayad ng retirement mo. Inyabang ko nun eh. Kasi may pera ako. Kaso, pagkatas kung pinag-resign siya, after 1 year, tinawag ako ng Lord sa ministry. Isang araw, pagkatas na maraming taon, eto si Sen, may sakit. Tumataas yung sugar. Iyak ako sa Lord kasi nung one time, sabi ko, Sen, punta ka sa sa hospital, pa-check up mo yung blood sugar mo. Sabi niya, Ray, sorry, hindi ko pwedeng gawin yan. Sabi ko, bakit? Wala tayong budget eh. Iyak ako sa Lord. Nung narinig ko yun, sabi ko, Lord, asawa ko, sabi ko, ako magbibigay ng retirement niya eh. Ngayon, pang-hospital, wala akong maibigay. Sabi ko, ikaw ang provider ko, Lord. Hindi ako dapat mabalisa dito sa mga nangyari. You will provide for our needs. Ay, miracle of all miracles. Isang araw, ngayong graduate na yung mga anak namin, tinawagan siya last year nung opisina, hindi siya nag-a-apply. Tinawagan siya para mag-apply siya. At yung position niya noon, nakuha niya ngayon. Tapos isang araw, alam niyo ba, sinamahan ko siya, Medical City, big time. Pa-check up sa Medical City. Kasi may card siya eh. Yung, nag-provide ang Lord eh. Yun yung iniiyak ko nun sa Lord. Sabi ko, Lord, kawawa naman yung asawa ko. Tapos, I'm very thankful to God. Sabi ng Lord, miski yung retirement na hindi mo pwedeng ibigay, ako na magbibigay sa kanya. Kasi tatrabaho na siya in many years from now, magre-retire na siya. May retirement pay siya. May pangtanda na siya, yung pang Jollibee na. God is our provider eh, di ba? God is our provider. Huwag tayong matakot to really give to the Lord to support the work of God. God will provide for all our needs. At alam nyo, sa church natin, ang daming storyang ganito. Alam nyo si Kuya Henry, sa edad niyang yan, ay hindi ko naman sinabing matanda ka na bro, pero sa edad niyang yan, 60 na siya no? 69? Alam nyo ba, nung minsan kasama niya ako dun sa dialysis, sa Ortigas, sabi ko, Lord, kayo po mag-provide kay Kuya Henry, mahal ng dialysis. Libo-libo yan. Tapos sabi niya ni Kuya Henry sa